Oy, ha? Bakit naglagay ka daw ng isang statement? Hindi naman sa akin. Mas more on motherhood. Ano ba talaga yun? Walang masama kung opinion niya yun, mama. Oo, tama Ang yun. problema, Oo. naniniwala ako, kung ang opinion natin ay makakasakit ng damdamin ng iba, just keep it to ourselves. Sabagay. Si Ayon Perez, ang tingin niya sa sarili niya, ang kanyang gender, siya ay lalaki. So Straight naman siya. hindi porke asawa niya si Vice ang nagtatalik sila, siya na ay bakla. Hindi naman. Mali na ang ganung Kasi ganito naman. kaisipan. We are not defined by the outfits that we wear. Oo. We are not defined by the people that we have sex with. Okay. We are not defined with the people that we want to love. love. Alam mo ba, there are times na mas malaki pa ang binibigay ng babae sa lalaki kaysa binibigay ng bakla sa lalaki. At saka sa panahon ngayon, talagang gagawin mo lahat para maging masaya. Ay, sinabi. So kahit pera lang habol sa akin, pero masaya naman ako, go! Siya ay isang sweet mix ng humor and talent. At siya punong-puno ng creativity. Isa siyang host, isa siyang very creative na director at writer. Magaling siya magsulat talaga. Walang kem ito. At sa lahat, siya ay napamahal na sa lahat. Sa atin, dahil sa kanyang brand na sweetness. Mga tutoy, mga ining, mga marites with style and class. Ngayon, makinig kayo sa aming isang palandi na chikahan, pero with content, ha? Dito sa Rena Salud, Philippines. Dito lang sa PH Time. Excited na talaga ako, kaya wag na natin patagalin, mga friends. Dahil dito, marami tayong pag-uusapan na very sweet and spicy. At dito kasama ko ngayon ng aking friend talaga. Nung araw pa yan, dalagita pa ako siya, dalaga na. Walang iba po ang aking kaibigan na si John Sweet Lapo! Magandang araw sa iyo, Mama Rene. Napaka-energetic ang Sa lahat ng mga suki ng Rene Salud Philippines at sa lahat ng tumatangkilik dito sa PH Time. PH Time. Go! Oo, anyway. Hello! Ang Uy. fresh mo, Mama. Yung pera sa'yo, sa edad mo, talaga namang banat na banat, fresh na fresh, Pero walang sex. may asim, may Walang may sex. bango. Okay Walang lang sex, yun. oo. Bibigyan kita kung gusto mo. Ay, talaga? Yes, madami ako niyan. Ay, alam mo, nung araw, natatandaan ko kayo noon. Ikaw, si Manoka, yung aking apo na si Eric Salud. Tapos, lagi kayo noon sa Laiya. Correct. Talaga, alam mo, noon ang Laiya, hindi pa siya kasi Bahay kubo pa lang yung mga resort. Kaya tuloy, alam mo, mumahal ang mga lote doon dahil sa inyong pagdalaw. At ang mga lalaki nagmahala. I'm sure. Oh, yes. Tapos, nagbabalibol kayo paghapon, bigla ka nalang dumarating, jumo-join ka sa volleyball. Correct. Si Mama Rene lang ang kilala ko na nagbabalibol na isang kamay lang ang gamit. Kasi isang kamay niya, pinagtatakip niya ng ilong niya. Bakit mo ba tinatakip yung ilong mo? Kasi Mama, ganun siya mag-volleyball. Afraid. Correct. No, if you know what I mean. So but Mama, prior to that, Oo. nung segment producer parang ako ng Showbiz Linggo, ako lagi ang pinapadala kasi ako yung events segment producer, ako lagi pinapadala pag may fashion show ka. Correct. Pag may kanong Exact. intriga or chismis sa'yo, ako nag-i-interview sa'yo. Ito nga, ikaw na nga ang buwang nakumalkal ng aking mga kabahuan. Yun But anyway. na. Oy, ha? Bakit naglagay ka daw ng isang statement? Hindi naman sa akin. Mas more on motherhood. Ano ba talaga yun? Alam mo, sa totoo lang, hindi ko na napansin. Alam ko, buti naman kasama yan dyan sa mga hinanda mo. Kasi that's the elephant in the room, Mama. Oh, malaking elefante. Baka sabihin ng talaga. mga sangkabaklaan ako, binawalan yata ni Mama Rene, si John Lapos, na pag-usapan yon.
Of course, sasagutin ko yan. Oo. I-explain ko sa iyo yung statement na yan. Sige Pag-uusapan nga. namin yan. Sige nga. Without batting an eyelash, mama. Kasi, speaker of Ricky, Mother, thank you dito ha. Tinan mo, Bigay ba niya yan? Oo, kaya kung Kapag binigyan niya ako yan, hindi ko na alam pag-uusapan. mo, kung naging mabait ka sa kanya, siguro hindi lang ganito kalalaking perla. Ay, naging- Kasi laki ng ulo. Hindi ko naman, ay basta ayoko na naman. Mamaya, pag-usapan natin. Oh, siya, Promise. sige. Pag-usapan na natin itong talagang tunay na pakay ko sa iyo. Ano yun? Yung interview tungkol sa buhay mo. Mhm. Tapos nung bata ka, alam mo bang akla-akla ka na doon? Mm-mm. Anong dahilan? Bakit? Siguro kumikembot na ako in the way I talk. At saka as early as 5, 6. Alam mo na, ang mga kapitbahay, ang mga kalaro ko, bakla na ang tukso ako sa din, akin. ako din lumaki ako na binabakla na ako doon. Kaya pumasok na sa isip ko, bakla na talaga ako. Eh ako naman, nung time na Oo. yun, umiiyak ako kasi ang sabi ng nanay ko, hindi daw ako bakla, mali daw maging bakla. Growing up, lumaki ako sa konsepto na Na? kasalanan at Ang mali ang bakla. magiging bakla. Kaya pag tinutukso akong bakla, feeling ko isa siyang kapintasan. Pero- mali siya, kasalanan siya. So umiiyak ako, lumalaban ako, nagagalit ako. Ako lumalaban ako. Oo, lumalaban ako. Mga high school na ako nang pag tinutukso ako ng bakla, smile na lang ako. Pero malandi ka na noon. Sobra. Kaya noon, alam mo na. Looking back, alam ko na. Kaya Oo. lang ngayon, binigyan ako ng konsepto. Alam mo naman, ng mothers are the first one to know, but the last one to course, accept. of Ang feeling course. ng nanay ko, kasalanan niya na Oo. naging akong bakla. Pero ang nanay ko- na ayaw niya. Nanay ko naman, tinanggap na naman niya ako. Oh, ikaw mas- Pinagtatanggol niya ako. Pero ang tatay ko, sus madre, kung 18 ako, ganun na lamang. O ako, maswerte ako na sa edad na 10, iniwan na ako ng tatay ko. Ah. So, nanay ko na lang yung naging parang sagaba sa kabaklaan ko. Ako sa- So, nanay ko, nanay ko ginawa niya lahat ng paraan. Muntik na ako pag high school sa seminaryo. Ay, ako din. Kaya pero alam, ako, mahal ang tuition. pero pinaloka ginusto ko siya. magseminaryo. Kaso lang, Dahil wala maraming kami boylet. salapi. Oo, Hindi, akala ko. wala kami salapi. Yun, mahal Oo. kasi. Tapos mahal. Wala namang mag-sponsor sa akin. Correct. Kasi one time nagpunta kami sa seminaryo, tapos yung tiya ko ang nagsabi sa akin. Sabi ng tiya ko, dun sa pare, ito pong anak ko ay binabae. Gusto ho namin ipasok dito sa Para seminaryo. maging lalaki. Pero ang sagot ng mama, hindi naman ho ito reformatory. Ito ho ay isang seminaryo ho ito. Baka lang magwala ho ang mga pamangkin. Ang apo ninyo o pamangkin ninyo. May chance. Ako nga, sabi ko, inisip ko nga, kung natuloy din ako na maging Ay, nako. seminarista ng high school, Nako. baka lalo ako naging tukla. Ala. Or pari man ako, pero baklang-bakla akong pari. Pero napakasamang tingnan. Precisely. At saka siguro, parang, ano ba, maaga ang aking sexual awakening kasi mamaya. O so may crush ka na Alam ko na, noon? oh my God, naalala ko, may guys bookstore sa, sikat na bookstore yun sa Lagro. Oo. Nung uso pa nun, bibili ka ng picture ng mga artista, Ay, oo. 5 piso. Ang unang-una kong picture na binili ng artista, picture ni Richard Gomez na Si naka-white siya na Richard trunks. Si Richard agad. Richard Bench na Gomez. siya noon. Ewan ko lang kung bench na yun, basta naka-white siya na brief, bago siyang artista. Talagang, bet na bet ko talaga. Ay, naku. So siya talaga yung growing up hanggang college ako. Hanggang nagtrabaho na ako sa ABS-CBN, crush ko si Richard. Kaya nung una ko nakita yun, nung nagtatrabaho na ako sa ABS, natulala ako kasi totoo nga, tall, dark, and handsome. Pero nung naging teenager ka na, naging ang balita ko, nakawangis mo daw ang beauty ni Cheryl Cruz. Yes! Alam naman nyo kung sino Cheryl Cruz. Yung Naman. anak ni Rosemary Sonora. So anyway, Pero ang yung sikat na na kanta noon niya, yung Mr. Dreamboy. Yes, of course. Oh, natatanda mo yon? Naman. Kwentuhan mo nga kami tungkol sa iyong first teenage romance at may naganap ba? Bago yan, yung Cheryl Cruz muna, mama. Sige. Unang-unang sali ko sa beauty contest. Sa ano contest ito? Sa UST nung araw, mama, dalawang klase lang ang bakla. Either bakla ka na pwede kang, na maganda ka, tapos pag gabi pwede kang sumasali sa mga beauty contest, or bakla kang paminta na mukha ka talagang lalaki. Na nanghahalal. Pero ang maganda, magkakaibigan kami, magkakakilala kami lahat. Walang isnaba, Wala. Pero nag-first year din Wala. ako sa UST. Talaga ba? So yung unang-una ko, beauty contest ay Miss Gay Simon sa Sampaloc. Malapit Correct. yung talang ko na ko shop. Malapit doon sa dapitan. Ang pangalan ko dapat noon ay Harleen Bautista kasi chinita nga Sinita. ako. At saka, parang nakikita ko nga sa iyo si After Harley. ako minake-up, nilagyan na ng deep set, nilagyan na ng false eyelashes, nilagyan na ng wig. Sabi ni Roxy, siya yung nanay ko sa UST, bakla, parang hindi mo nakabuka si Harley. Ang kamukha mo na si Cheryl Cruz. So yung first beauty contest ko sa Simon Street sa Sampaloc, Manila, ang pangalan ko ay Cheryl Cruz.
First time, nanalo ako, second runner-up agad. Ang hindi ko makakalimutan, ano na yan, pag-graduate na ako, may isang contest, pinakamalaking contest. So until now, alam ko, isa to sa malaking contest na lahat ng bakla sa Metro Manila sinasalihan tuwing December 30 ng gabi, Miss Gay Spartan sa Marikina. Alam ko yun. Yung nag-sponsor yung Spartan Sandals. Alam ko yan. Yan isa sa mga pinakamalaking premyo. Noong time ko, 50,000 ang premyo. Kasi malakihan talaga yung contest. saya, yun. ano? Tapos parang, pag ang best in casual, 5,000 ka agad. Best in swimsuit, 5,000. Best in long gown, 5,000. Best in talent. Usually ba yung talent hindi sinasama sa competition ng semi? Hindi. Eto, Pero sinabi ng sinasama. Miss Gay Spartan, kasali ang talent. So Oo. dapat ang mga bakla, galingan nyo yung talent. Kaya nga So yung mga usual bakla na sumasayaw, nung actual grand finals na namin, may mga Ano ginawa backup mo? dancers na. Oo. May ibang bakla na nagdo-drawing lang sa illustration board na kasi may music. dapat naka-corny. This time, mama, ano na talaga, yung malaking canvas na talaga, do-drawing sila ganyan. May, Oo, tama. may music na. Oo. Yung mga baklang kumakanta, may backup dancer na, ganun na. Ako, meron akong doon ko ginawa yung unang-una, yung talent ko na talagang simula nung ginawa ko sa Spartan. Oo. Kada sali ko sa contest, ako lagi ang Miss Talent. Ano ginagawa mo? Meron kaming kapitbahay, meron siyang puppet, yung TV show yung alien yun si Alf. Nag-ventriloquist ka. Correct. Ang galing mo. Hiniram ko yung puppet ng kapitbahay namin na bata. Parang hand puppet lang siya lalagay sa kami na gano'n. Ang talent mo Tapos, talaga. My talent is chu-chu-chu-chu-chu-chu. Mga bata, kilala niyo ba si Kiko Machi? Siguro Oo, naman si yung mga Kiko na Kilala namin si Kiko Machi! Ako ay kapitbahay. Pero kunwari kinakausap ko yung puppet. Kilala na niyo ba si Inday Badiday? Oo! We'll be right back for Promise. Magaling ka na Ganon. talaga magbigay. Dumadagundong ang buong Marikina, mama. Best in Galing. talent ako. Automatic yung Oh. best in swimsuit, casual gown talent, pasok sa top 10. Pasok ko sa top 10, kinabog ko yung mga baklang Japayo kung may busi, mga magaganda. Sorry, kinabog kayo ni Sheryl Cruz. Oo. Ito, fast cut now tayo ngayon. Sa mga artista ngayon, sino nagpapakilig sa iyo? Yung totoo ha, huwag ka magsisinungaling. Ako, after Richard Gomez, naging crush ko, at maliban sa crush, talagang idol na kasi galing na galing ako kay Dennis Trillo. Nagagalingan ko, nalilibugan ko. Both. Talaga. Bakit? Anong kalibog-libog sa Dahil siguro yung pagiging, yung meron din siya pareho ng Richard Gomez, yung pagkasuplado. Sa Tapos bagay. tahimik, di ba? Oo. Tapos nung nakatrabaho ko siya sa isang teleserye sa GMA, lalo kung parang wow. Tapos eventually, pinanonood ko yung mga films niya. Okay, yung crush ko, naging libog, yung libog ko, naging idol. Idol na. Kasi napakahusay Ano niyang yun? artista. Girlfriend na niya noon, yung isang beauty queen, na nanalo yung dalawang title. Parang nagkaanak na nga yata sila nung time na yun. Yan pangalan noon? Wag mo na sabihin. Carlin Aguilar. Totoo naman, wala namang masama. May anak na sila ni Carlin Aguilar. Alaga ko noon si Carlin. Oo, totoo naman. Oo. So yun. Pero yun. So, type ko siya talaga. nakipagagawa ka talaga kay Carlin. Kung pwede lang, ma. Alam niya, si kaibigan ko yung manager niya, si Popoy. Alam niya. Naalala ko na sa teleserye namin, ang title nun ay Adik Sa'yo. Oo. Dalawa lang kami lalaki. Oo. So, doon sa cast, dalawa lang kami kasama sa dressing room. Tahimik. Tapos, lagi nagsasound na gano'n lang. May gano'n dito. So, minessage ko yung manager niya, si Popoy. Kasi parang na-awkwardan ako. Na buong araw, magkasama kami sa dressing room. Hindi kami nag-uusap. Ma-offend ba si Dennis pag nilapitan ko kahit nagsasound? Ay, naku, akong bahala. Siguro sinabihan ni Popoy, alam mo, mama, simula noon, hindi na siya nagmi-music. Lagi siya makikipag-converse sa akin. Alam mo, yung crush ko, nakikipag-converse sa akin. Yun. Tapos, nung ko na-realize na, okay, pagkausap mo pala si Dennis Trillo, ay, matalino siyang tao, interesting siya kausap, may mga pananaw siya sa buhay na nakakaiba din. Oo. Tapos yung lalaki straight na straight, pero nararamdaman ko na hindi siya homophobic. Oo. So yun, so lalo akong bumilib. So, in other words, may naganap. How I wish. Bakit Ano ako ba? lang hindi? Simula, Pero kung may naganap, ano kayo mangyayari sa buhay mo na noon? alam mo, kung may naganap sa amin ni Dennis Trillo, okay na nawala na akong friend. Magkukulong na lang ako sa kwarto. Talaga na iyong ang iyong social life. Dadala na lang ako ng pagkain sa kwarto. Ganun. Okay na wala na akong friend. Kung ko na kasi si Dennis Trillo, teka naman, Bagay. mama. Okay. Ibang level Ngayon yun. naman, dahil nasa now na tayo, pag-usapan nga natin yung LGBTQ issues ito. Linawin nga natin
sa palagay mo ikaw, how would you consider yourself? Ikaw ba yung old school na bading katulad ko? Or are you the walk type? Or you are the new bading? Like si Aura. Si Aura, di ba? Siyempre bilang Gen X ako, mama, technically old school naman ako. Pero, Old school tayong ka pa mga old school, dapat hindi tayo humihinto sa pagiging old school. Dapat pinag-aaralan din natin ang mga new, ang mga bago, ang Kung sa mga, bagay. ang sabi mo nga, walk. Dapat pinag-aaralan natin yan para alam natin kung anong nararamdaman nila, kung ano ang punto de vista nila. Nang sa gayon, hindi tayo napaghuhulihan. Oo nga pala. Yung okay lang na maging old school, wag ka lang mapahuli. Dapat may knowledge ka pa rin sa new para hindi ka napag-iiwanan. Para ang punto de vista mo sa buhay ay malawak. ay malawak para pag nagbigay ka ng kahit anumang statement ay hindi ka nakakasakit Ganun ba ng si Mother damdamin. Yun ang nangyari. Pero wala naman ako sinabing masama. Okay, eto na. Hindi ako nagbabalis, hindi ako Sa'yo, mga Oo. bakla, Oo. hindi galit. Oo Okay? Nag-heart sila ng slight. Napanood ko din naman yung interview. Nag-agree ka sa sinabi niya. Oh, wala So, siya nag-statement, Oo. nag-agree ka lang. Kaya ang mga bakla, hindi galit sa'yo. Ang mga bakla, parang na-hurt. Parang, of all people, si Mama Rene na-expose sa kabaklaan. Oo. Isang fashion icon. Oo. Nag-agree agad-agad. Oo. Yun lang sama ng loob nila. Naku, pasensya So, na kayo. correct. Alam mo Pero naman kay- ako kung sino kaharap siyang kausap. Pero kay Mother Ricky, galit. Ay kasi matara. Masama ang loob. Ay kasi naman, may dating yung kanyang salita. Kasi, Mama, may pangutya. may pangmamaliit. May taong may authority, taong ginagalang mo, taong pagkataas-taas. Oo. Sinabihan ka ng ganun. Kaya Diba? pala, Hurt na hurt sila. Sabagay. So, ang ending, inaaway na nila ngayon si Mother Ricky. Na sana, hindi nangyari kung hindi siya nag-statement na gano'n. Sabagay. Walang masama kung opinion niya yun, Mama. Oo, tama Ang yun. problema, Oo. naniniwala ako, kung ang opinion natin ay makakasakit ng damdamin ng iba, just keep it to ourselves. Correct. Kasi, Mama, Ay, 2025 na, 2026 na, Oo. magugunaw na ang mundo, gagalaw na ang Marikina fault line, mamamatay na tayo. Hoy, wag lahat. kang ganyan na big one, ha? Hindi dapat, Oo. by now, dapat, hindi na tayo nakakasakit ng damdamin, hindi na tayo nag-aaway, dahil bagkos, pananatiliin nating magbigay ng saya sa kapwa. I'm sure makakarating ito sa nagbigay nitong Yes. aking mga alahas na ito. Yes, ako hindi naman ako naiintindihan ko na old school na yun ang kanyang pananaw. Kaya nagsimula yan doon sa burger. Yung burger, hindi ko alam kung saan ang galing kasi ang pinakita na lang yung sagot niya. Miski anong gawin na sa mga bakla, bakla pa rin yan. Gilingin mo man yan, ang labas niyang baklang hamburger, walang pagbabago. Pero yung pagkaka-deliver kasi ng burger, parang galit, parang nang aaway. Parang sandali, si Mother Ricky ka. Oh. Di ba? Nakalimutan yata ni Mother Ricky na may karamihan ng mga staff niya sa mga Puro bading. ay puro bading. Saka yumama siya dahil sa mga Precisely my point. Ngayon naman, ang issue naman niya ay sa mga trans woman, transgender. I'm sure meron siya mga tao na Hindi trans ko woman, alam ito, transgender. Yun nga, sinasabi niya, ang trans woman daw ay transgender, ay bakla pa rin. Hindi. Sandali, hindi ko alam itong issue na ito. Mama, may Oo. mga tinatawag, Mother Ricky, Oo. may tinatawag na gender dysphoria. It's a psychological disorder. May mga tao na naniniwala sila, Mama, na nasa maling katawan sila. So may mga bakla Well, na feeling nila babae sila, yeah. na ang nila ay mali, Ano yun? na dapat meron silang may mga babae tulad may mga trans man, tulad ng anak ni Lea Salonga, tulad ni Charis na Jake Cyrus na ngayon, tulad ni Aisha Sigera na Ice na ngayon, na naniniwala na mali ang nila, kaya pinatanggal nila. Pero hindi nagpapatubo ng ano. Kasi I'm sure kung gugustuhin nila at kung mura lang ang operasyon, kasi alam ko, Pwede ba- meron na rin. pwede ba yun? Meron na rin ngayon yung balat nilalagyan ng something. Ganon? Yes. Sandali, para So kabaliktaran pag sinabi mo na ang mga bakla
ay tad-tad-tad rin, ay bakla pa rin. Bakla pa rin. Ang mga bakla ay ano pa yung Pag last dinilig, statement niya parang na wag maging babae. Ano yung last statement ni Mama Ricky dito rin sa inyo yun eh. Oo. Na kayo mga bakla, wag kayong umastang babae. Yung lalaki, peperahan lang kayo. Ganun yung mga dialogue. Oo. Nakasakit ng damdamin. Meron kang na-hurt. Sabag- Masama yun. So ang mga bakla, Kaya tanda mo yan, ang, Mother Ricky. ang sinasabi nila, kung maaari sana, magtanong-tanong, Oo. mag-research. Ang trans women ay women din. Women pa rin. Ibigay na natin kung yun naman ang ikaliligaya nila. Pagbigyan na. Or better yet, Oo. shut up na lang. Again, it's better na wag na magsalita kaysa ka makasakit ng damdamin. Ay, ito. Yun lang naman ang pinupunto ko. Ito naman. Naniniwala ka ba na talagang merong genuine gender equality dito sa Pilipinas? Sa kasamaang palad, hanggat may tulad ni Mother Ricky na gano'n ang pananaw sa trans women or sa transgender, wala. May equal opportunities ba talaga? Paparating na tayo, hopefully. Oo, may equal legal rights ba? O pag na-approve ang SOGI bill, magkakaroon na yan. Ay, ayaw nga yun ni Mother Ricky. Isa pa yun, Oo. di ba? Ako naman, hindi ako makakomment on Soggy Bill. Honestly, hindi ko talaga alam. Nalaman ko na lang yan after ng discussion namin. Correct. That time kay Tony Talks. Pag binasa Oo. mo, Mama Rene, and hopefully, babasa rin ni Mother Ricky, Oo. walang masama. Ito ay tungkol lahat sa ikatataas ng antas ng sangkabaklaan Oo. or ng LGBTQIA sa Pilipinas. Oo. Sa ikai-improve ng karapatan ng LGBTQIA+ sa Pilipinas. Pag na-approve ang SOGI, finally, masasabi na natin na pantay na ang tingin sa LGBTQIA sa Pilipinas tulad ng sa lalaki at sa babae. Ngayon Lahat ng nasa SOGI ay para sa Para atin. sa atin lahat. So napakasakit kung may isang bakla, lalo na ang isang nirespeto at kapita-pita ng Mother Ricky Reyes na magsabi, hindi ako agree dyan. Naku, ang mga bakla, kahit tagtali, parang burger. Ang mga bakla, kahit mukha kayong babae, bakla. Hindi ganun. Sa bagay. Ito ha. Ito, Mother Ricky. Oo. One time, pumunta ka sa Thailand. Oo. Makikita mo nakapila papunta sa mga gender reassignment clinic. Lahat. Mga matatandang Totoo. bakla Oo. na mga European, mga American, matatanda na sila pero sa edad na 60, 70, ang pangarap nila ay mamatay sila na sa maganda. katawan ng babae. Kasi nga ito nga yung sinasabi kong gender dysphoria, naniniwala sila Oo. na nasa mali silang katawan, na dapat babae ang katawan nila. Oo. So dito sa statement ni Mother Ricky na pag matanda, hindi na pwede magmumuher. Kung may nakapanood doon na bakla, tulad ni Shasha, masasaktan siya kasi matanda na siya pero nakamuher pa rin siya. Ako naman, Si Shasha na makeup artist, pa-dolphy na pero nakamuher pa rin siya. pero ako naman kasi, ang hindi ko inaayunan lang talaga yung same-sex marriage. Doon lang naman ako. Actually, yun nga ang aking pananaw to each its own. Tama ka Bahala naman ka dyan. na- oo. Ang mali kasi, Mama, pagbabasahin mo ang SOGI, Oo. hindi marriage ang nakalagay, Mama. Union. Yun nga eh. So ikaw, maski union, okay. Sabi kasi marriage, yun yung doon naloloka ang mga sagrado Kristiyano, sagrado yun ang Katoliko eh. kasi alam mo naman Yun. ako. Oo. Pag sabing Ang partnership, okay lang sa akin yun eh. Yes. Kasi, ano ba, nagkakaibigan Yes. ba kayo? Nagkakagustuhan kayo? Di go Okay, ahead. sa mga old school na Romano Sagrado, hindi po, ang hinahabol po natin, hindi po marriage, kundi equality. Ang mayor po, ang isang judge ang magkakasal. Hindi po ang pare. So, wag po kayong matakot. Wag po kayong mangamba. Hindi ako conforme. Ay, Mama, SOGI, Oo. ang nakalagay na, ang word ay union. Kaya, maski kami mga hinihikay na humihikay na ipasa ang SOGI, sinasabi namin, wag marriage ang gawing term dahil ang mga pare, ang mga madre, kinikilabutan. Oo nga. Hindi po father, mother, ganun na nga. brothers, sisters, Oo. brush your teeth. Hindi po marriage ang hinihingi. So, union. yun Ang na. magkakasal po ay si judge or si mayor, hindi po si father. Thank you for the awakening. Yun po. But anyway, ito, speaking of same-sex marriage, kasi ako, nasabi ko na ang stand ko.
pero nasabi mo naman na this is a union. Yes. This is katulad ng the same marriage ng father at mother natin nung araw na naging tradisyon, naging kultura natin. So, if that's the explanation of the union of two partners, sige lang, go ahead kayong ganyan. Buti na lang ikaw mo, walang may gusto sa akin makapag-partner, kaya wala akong issue tungkol dito. Ako, di mo rin Pero- masasabi yan. pero malay ikaw, mo. Anong sa palagay mo, gusto mo rin magkameron ka ng same-sex marriage katulad ng Nikki Ayon Perez? Si Ayon tsaka si Vice. O sila Saka si kasi, Kalad Karen. oo, kasi legal sa ibang bansa. So, sa ibang bansa sila nagpakasal. Nagpakasal pa Si sila Kalad doon? Karen at ang kanyang asawa na si Luke sa London Ayun, kinasal, pwede na, legal. oo. Si Vice at si Ayon sa Las Vegas kinasal, Pwede ba yun? legal. Pwede ba yun? Pero Kahit sa- pareho kayong Filipino citizen? Doon lang sa bansa na yun pwede. Pero sa Pilipinas? Pero dito, ang pag-aari ni Vice ay pag-aari pa rin ni Vice. Ang pag-aari ni ganon. Kalad, kasi nga, hindi valid dito. So in other words, walang prenup. Ay, di ko Ikaw, na- kasi hindi sa ko na alam sa kanila. dami mo ng pera Ay, niyan. naku, Tapos hindi naman. magpiprenup ka ba? Ako, to be honest, I don't wanna speak too soon. Oo. Pero, Diyos ko naman, mama, may lalaki or bakla or bisexual na niligawan ako, naramdaman ko mahal ako at lumuhod sa harapan ko at sinabing, will you marry me? Hindi ako tatanggi. I'm not closing my doors to answer your question. Ngayon, pwede ko sabihin na hindi na, masaya naman ako sa single life, pero hindi ko sinasara ang pintuan. Pag may dumating na lalaki ngayon, or bakla, or Oo. bisexual, at niligawan ako at naramdaman kong mahal ako, Sige lang. at nag-offer ng kasal. Oo. Ako yung sinabi ko, kung sino man ang magiging next jowa ko, last na sana yon at dapat mas mahal niya ako kesa mahal ko siya. Sure, ikaw ang beloved. Kasi mas naniniwala ko, mama, na mas mamahalin ko ang isang tao dahil mas, Mas mahal niya ako. Ganun na rin akong pananaw ko. Correct. Kasi in the past, mas ako yung nagmahal kesa binahal ako. So, Ganito, dahil na-mention din naman natin si Vice Ganda din sa kasi ayun. So, speaking of Vice Ganda, ano ang best at worst ni Vice Ganda? Sa iyong palagay. okay. Ang best ni Vice Ganda ay ang kanyang innate talent. Ang I think. ang Yes. generosity niya. Iba ang kanyang talent. Bilib din ako doon. So when you say talent ng kanyang utak na napakagaslaw. Ang witty. Yung wit niya, Oo. talent ng kanyang expression niya sa kanyang pananamit, Oo. meron din. Alam niya, talent din niya ang alamin kung ano ang gusto ng masang So in other words, alam niya i-package yung sarili niya na Yes. naaayon sa kagustuhan ng kanyang... Yes. Alam niya ang audience niya. Alam in niya other ang words. audience niya. Oo. At ang disadvantage naman niya, Oo, ang anong feeling worst? ko, Anong sa palagay mo? ang worst din niyang kalaban ay ang kanyang sarili. Bakit? Si Vice Ganda ay ang kanyang worst nightmare ay likha din ng sarili niyang isip. Di ba sabi ko, gustong-gusto ko yung pagiging brilliant ng Brilliant utak niya, niya. oo. Pero ang brilliant niyang utak din ang dahilan Kung kung bakit- ba't parang minsan napaparaning siya. Mananalo ba ako ng Best Actor Award? Kikita ba itong pelikulan to? May ganun ba siya? Siguro naging perfectionist na siya dahil alam niya hinahangaan na siya. Wala masamang maging perfectionist Oo. at some point. Oo. Pag hindi ka na nakakatulog, Oo. kapag sumusungit ka na o nangaaway ka na ng mga tao sa paligid mo, hindi na siya, Hindi na maganda. Hindi na maganda. That's the worst thing. So ako ang feeling ko, ang good sa kanya ay ang kanyang kabuuan, ang kanyang isip, ang kanyang pagkatao, but ayun din ang kanyang disadvantage. yung kanyang generosity sa Ay, mga tao niya. kasama na rin yun. Yung sa alam niya kung ano ang gusto ng kanyang audience. Alam niya saka kung anong yung gusto ng kanyang tao niya. mga tao sa kanyang paligid. Oo. Alam niya. At ang kagustuhan ni Ayon, alam niya, Yan di ko na alam. Di ko naman siya masyadong close kay Ayon. Di ko naman siya tinatanong tungkol sa kanyang love life. pero totoo kaya ang pag-ibig na ito? Feeling ko naman, yung nga yung sinasabi ko sa iyo ano ba? Ito nga yung dapat talaga natin i-correct, mama. Kaya dapat talaga may kaalaman na, nag-aaral tayo, nagsiseminar tayo, nag-workshop tayo. Sabagay. Si Ayon Perez, ang tingin niya sa sarili niya, ang kanyang gender, siya ay lalaki. So Straight naman siya. hindi porke asawa niya na si Vice ang nagtatalik sila, siya na ay bakla.
Hindi naman, mali na ang ganung kasi ganito naman, kaisipan. that's true. Kasi yung kultura dito sa Pilipinas, Na pag pumasok sa sinasabi bakla, lang, bakla na ganun rin. daw yon. Mali. Sa abroad kasi ganun ang thinking. Oo. Pero ngayon dito sa atin, hindi there's so many reasons kung bakit nagkakameron ng pagniniig ang isang straight na lalaki at saka ang bading. So, di ba there are so many reasons? Hindi Yeah, naman yung magiging bading na automatic. When you say abroad, saan abroad? Maraming lugar. Sabi Hindi, niya, kasi- Amerika, Europe, hindi. etc. Mama, mas advanced sila. Oo. Sa Europe, sa US, Oo. alam, sa North America, alam, may category, alam Kaya na nila. nga, alam nila yon. Kung sasabihin mong ibang bansa, baka yung mga dito sa, yung talaga mga old school na, Ay, katulad na sa Southeast bansa. Asia. Mas, sa Southeast Asia, madami. At ang kasamaan palad, Pilipinas, isa doon sa mga medyo hindi Iba pa ang masyadong aware. Iba Parang ang thinking, sa Pilipinas, ano? pag pumatol ka sa bakla ka na Bakla ka na rin. rin. Oo. Pag nagdamit ka ng damit babae, bakla ka rin. Hindi na Oo ganon. nga, totoo. We are not defined by the outfits that we wear. Oo. We are not defined by the people that we have sex with. Okay. We are not defined with the people that we want to love. Correct. So iba ang pagkatao sa personality, sa sexual preference, iba. Naku, sandali. Baka magalit sa akin ito si Father Rico. Pero balikan lang natin ito. Pahapiyaw lang ito, ha? Anong masasabi mo dito sa quote ni Mother Ricky? Na? Na walang pinakakawawang tao sa mundo kung hindi yung matandang baklang walang pera. Anong... Kawawa ang taong tumandang walang pera, pero sabi niya may pinaka. Parang mali naman. Pinakakawawang tao. Hindi pinaka. Nakakaawa ang baklang walang pera, tumanda ng walang pera. Lahat naman ng tao Pero na feeling ko matanda. pinaka. Ang feeling ko, ang taong tumanda ng walang pera ay nakakaawa, period. Whether bakla ka, tomboy ka, lalaki, babae. Pero pag tumanda ka na wala kang pera, tapos mag-isa ka lang sa buhay, napakasaklas talaga. O ito. Diba? Pero hindi yun ang pinakakawawa. Mas madaming kawawa, mas kawawa ang mga taong mag-isa na lang sa buhay, wala pang pera, wala pang makain, wala pang bahay. Yan ang kawawa. Pero let's discount the factor na nakakaawa ang bakla na mamatay ng walang pera. Ay kaya nga, dapat ang mga bakla ay nagsusumikap. Nagsusumikap. Ang feeling ko naman, okay, tanggapin natin yung statement na yan ni Mother Ricky kasi magandang motivation yan. That's true. Para mga bakla, Wala naman siya doong masama. correct, mga bakla, gusto ipahiwatig. let's take it as a challenge na huwag tayong tumanda na walang pera. Oo. Sabi nga ni Mother Ricky, para hindi tayo siguro kawawa. ganon kung pagkakasabi siguro niya na tayo mga bading. Ingatan lang. Mag-ipon. Baka yun ang ibig sabihin Oo, doon. ganun naman. magsumikap. Siguro ganun At tama naman. naman na ako, yan din ang advocacy ko. Oo. Dapat lahat ng bakla may trabaho. Ako naman, there's one thing naman, lalike ko ang sinasabi, ang word na tambay ay hindi yan pwede ma-associate sa mga bakla. Oh, nga. Dahil naniniwala ako na walang Oo. baklang tambay. Tama. Ang nakikita ko lang tambay, lalaki. Ay, sa totoo So, lang. I'm very bakla sorry kahit sa ano mga tra- lalaki, walang baklang Pero tambay. alam mo, sa totoo lang, kahit anong klase ng trabaho, mapang babae, may pang lalaki, Yes. may pang tomboy, ang bakla can do it. Correct. May baklang Diba? snatcher, may baklang holdapper, pero may trabaho. Oo, at diba? saka, dami diyang mga budol-budol na Basta, bading. yung tambay, maski sa mga Oo. pelikula, di ba? Ang mga nakatambay sa kanto, yung sinasabi ng nakatambay! Lalaki, walang baklang tambay. Wala. Lahat ng bakla may Very ginagawa. creative kasi. Kasi one, very creative. Number two, Oo. mahal natin ang ating mga sarili. Sarili. So, Oo. hindi natin pabayaan na wala tayong makain, na tumanda tayo, na wala tayong pera. At saka, alam or mo- ang mga baklabang Pinoy, dapat nagpapakain ng pamangkin, nag-share sa Correct. nanay, sa Naging tatay, kultura natin sa yun eh. lolo, sa lola. Kasi alam mo, nung bata pa ako noon, ito thinking ko ha, na bading na nga ako, I really have to prove to the world na I am here para makatulong sa kapwa, sa pamilya, at higit sa lahat. Kaya I cannot afford na magwaldas o magtapon ng aking panahon para hindi ako kumita at magkameron ng pera. Tama naman. Para may tulong ko at may share ko naman ito. Pero ngayon, yung mga paggamit naman ng pronouns, kasi alam mo naman tayo, masyado tayong, ang iba, may pagka-conscious about ano bang gagamitin sa iyo ng he or she. Ano sa iyo? Ano gusto mo itawag sa iyo? Ma'am or sir? Ako, he, sir, him ako.
Pwedeng eat. Hindi naman ako, sure pong naman eat. Siyempre, aminado naman ako, hindi naman ako pa-girl, hindi naman Oo. ako, so hindi ako ma-off. So, in other words, hindi ka mang-aaway ng isang waiter katulad na nangyari doon sa Cebu na tinawagan ka lang ng sir kasi nakatodo makeup ka. Hindi ka, you will not be like that. Hindi ako. Oo, na nakawawa naman, na-reprimand yung yung waiter. Kaya nga, so... Just for that, lang. Sabi, address. pinaload pa yata or something. Oo, that's too Mali much naman naman. yun. Oo. I'm sure hindi naman kasalanan nung waiter yun or baka siguro wake-up call na rin sa ibang mga bakla na nais magpatawag ng she. Oo. Please make sure naman na mukha kayong she. Di ba may mga bakla rin naman kasi, parang, ay, sorry hindi ka mukhang she. Di ba? Parang, sorry naman. Ako, okay lang sa akin. Basta huwag niyo ako sasabihin, hoy, bakla! Huwag naman ganon. Hindi ako feeling ko, the fact na ganyan makeup mo, Oo. ganyan damit mo, Oo. ganyan alas mo, ganyan ang buhok mo, dapat she ka. Pero Siya. kung di ka na-offer na tawagin kang he, that's hindi good. naman. Kuminsan nga kasi, may mga tao kasi hindi nila alam kung paano gumamit ng proper pronoun. Yeah, Kaya, pero ganun na lang ang okay, thinking sa mga ko. hindi nakakaalam, walang masamang magtanong. Correct. Ang tanong ninyo, Oo. excuse me po, sir po ba o mama ang nais ninyong itawag? Hindi magagalit yung LGBT na yun ang pag dapat. tinanong nyo. Oo. So, doon sa Mas nanonood sa decente, mas Oo. ano. So, Yun ay doon kung sa- hindi kayo sigurado, ha? Oo. Pero Diyos ko naman. Ito ba, recently lang, sa Starbucks, si Iyamina. Oo. Naka-tube, ang laki ng suso, naka-dress. Tinawag Long hair, tinawag ng sir. So, minsan, there's a thin line between inosente at bobo. At bobo. So, Pero, wag kayo sa dalawa. pero hindi lang lalait. Hindi naman panlalait. Hindi, siyempre parang point ni Iya, parang, Hi pa rin sa ganitong itsura. So, nag-apologize naman na yung Starbucks branch na yun. Pero, di ba, basic. Kung ano yung itsura na nakikita nyo. Ngayon, again, kung hindi kayo sigurado, parang, diba, nakapantalon, hindi naman nakabistida, hindi naman mahaba ang buhok. Oo. Pero parang naka-makeup. Tanongin nyo, excuse me po, would you rather be called he, ma'am or sir? Ganun. Walang, hindi ma-offend. Ito ko naman dito sa mga rights, trans rights and issues. CR for trans. Well, believe ako sa mga establishment na meron ng CR for yung nakita recently sa ba ako nagpunta yung Marami na ngayon. yung half-half, Oo, oo. marami na ngayon ganun. yun. Oo. Pero yun, Okay naman yun. again, pag trans na nakabestida na, longin. Pero alam mo, May susumukha naman babae, Babae. at pumasok kasi ng babae. Kayo mga babae, huwag naman na kayo magalit. at wala Kasi- kami interes sa inyo. Oo, may iba parang ang reasoning, baka daw nagbabakla-bakla. Ay, hindi Sino naman ang lalaki na magdadamit babae, magpapalagay ng suso para makasiar lang at Hindi makasilip? naman. Ako, Walang huwag kayong ganun. ganyan. Ano Pero ba? alam mo sa abroad, ang experience ko, the more I go to the men's room, the more na tinitingnan nila ako, Correct. kina-question pa nila ako. Pero pagdating ko sa mga babaeng restroom, wala lang. Dead mahal lang kami. Correct. Pareho lang kami. Correct. Kasi, kuminsan niya, mas mukha akong babae doon sa mga tunay. Basta kasi ang daming babae mo kong bakla, no? Kaya- Ang hard. So, Oo. dapat talaga Oo, yun. Ayun namang trans. So, sana dumating na yung time na hindi na-questionin ng mga trans women, Oo, transgender, na nag-CR sa babae. Tama na yun. Tama na Kasi, yung issues. sino ba narinig ko? Si Manny Pacquiao ba yung nagsabi na baka daw kasi magdadamit babae? Si Manny Pacquiao? Atay, ayaw, di daw siya agree kasi nga daw baka may lalaki daw na magdadamit ng babae para lang Talaga? maka-CR sa damit Talaga? ng babae. Di Parang, ba, homophobic ba yun? di ba nga, basahol pa daw sa hayop? Sa ang sinasabi niyo yung Ang tagal niya nang issue yun. Huwag naman. Wala namang ganyan. So anyway, Kasi yung yun. mga, let's face it, lahat ng mga kahit na sino, natutulungan naman ang mga bading. At alam naman natin ang history ng bawat isa. Hindi po ba? On the same way, ang mga may mga tomboy ngayon, kahit gusto na nila magpunta sa CR ng lalaki, natatakot sila. Baka sabihin nung Siyempre. mga lalaki, ay tomboy ka, baka ganun eh. Oo, tama ka. So, Ito naman, yun. punta naman tayo sa mga trans beauty contest na ganyan. Agree ka ba na yung dating original and solely contest ng para pang babaeng tunay, yung biologically woman talaga, na pinanganak na woman talaga, dapat ba na magkameron ng
puwang doon ang mga trans candidates. I agree kasi naniniwala nga ako ang trans women and transgender are women too. Ang masaklap lang nga ay ang katotohanan na sa Pilipinas ay hindi pa pwedeng magpalit ng pangalan at ng gender ang mga trans women. Hindi pa kasi legal sa So atin hindi pwede yun. kumpara sa ibang bansa. Oo. Pero eventually, Sa beauty contest, hindi pwede. sa Pilipinas, pwede. Why not? Kung talagang legal na women na ang So, pangalan mo at pero pasaporte mo. in other words, kung halimbawa hindi ka pa, bagong trans ka pa lang, pina-process pa ang papers mo, hindi ka Hindi pa kasi pwede. legal sa atin eh. Oo. Pero ako yun, di ba, nangyari naman na sa Miss Universe, yung isang Miss Spain. Oo. Oh, totoo naman. Legal na siyang babae, legal ang kanyang papeles. So, pwede siyang sumali sa Miss Universe. Pero may feeling ako na parang hindi pa rin ata papapanalunin ng mga organizers ang Well, may mga dyan. ang lahat ay masyado pang bago. Ika-level Oo. lang yan, mama. Nung araw, ang mga babae, hindi pa pwedeng bumoto. Alam mo yun ngayon, May nakakaboto na. suffrage to vote. Ang mga itim ay hindi pwedeng makapasok sa restaurant ng puti. Si Rosa, Alam mo, si Rosa, anong pangalan no? Oo, yun. Oo. Marami na babago. Ang mga Oo. bagay na hindi pwede noon ay darating ang araw yung magiging katanggap-tanggap. Ito namang transgender ng mga athletes na competing in women's categories naman. Diyan ako medyo parang up for discussion. Kasi yung physical strength nga Yun, daw talaga. yun din ako. I agree with you for that matter. Kasi, let's face it, iba talaga ang Yung build lakas. sa yung lakas. Oo. Tapos ngayon, ang lalabanan mo ay yung mga babae na malakas din, pero hindi kasi lakas ng lalaki. Nandun pa rin yung lalaking hormones ng mga trans, di ba? Nandun pa rin siya, malakas pa rin siya. Tapos ito namang, ito na, di ba dati ganito ka? Transgender indulging in prostitution. Hindi naman. Ako, Diyos me, again, sabi po nga sa'yo, mahirap ng mag-judge, makasakit ng damdamin. Pero naniniwala ako na mga trans women, transgender na ngayon ay prostitute sa Makati Oo, area. nagkalat. Diyan ko sila nakikita. Oo. Ako Again, baka sinusunod nila yung statement ni Mother Ricky na kawawa ang bakla natatanda ng walang pera. Pero marami naman pagkakataon, makakuha ka ng pera sa iba't ibang paraan. Pero pwede. Baka naman, di ba, no judgment, pero baka hindi sila nakapag-aral. Yan lang alam nilang gawin. Kasi pag sinabi mo yan na mali ang trans women na nagpo-prostitute sa Makati, hindi parang sinabi mo na rin na mali ang mga callboy na nagtatrabaho sa gay bar, mali ang mga babae na nagtatrabaho sa mga girly bar. Kasi Ay, hindi nga pa mali. Yun lang ang yun lang I mean, yun lang ang morally speaking, di naman yun ang talaga. alam lang nilang pwedeng gawin. Pero mas gusto ko na yan kaysa sa hold up or government official na nanakaw ng kaban ng bayan. At sito may kapalit yung katawan niya. Diba? Hindi siya kumukuha ng pera ng iba. Nagpapagod siya, nagpapahirap siya. Meron siyang contribution. Oh my God! Parang, Diba? sa punto sa yun, ayoko nga nun Hindi naman ako moralista, pero ibig sabihin, hindi naman mataas ang moral standard Hindi ako sang kagaling, pero oo, wag nang encourage yung mga prostitution. o ako naman sa'yo, para baka sakaling lumiit ang prostitution rate ng bakla or ng babae, then for that matter, bakit hindi mo kunin sila at gawin mong mananahi dito sa shop mo? Ang dami ko nga, Diba? ang dami kong gusto ang ginagawa. Wala kasi silang trabaho. Kasi naman, di ba sabi nga natin ng mga bading, hindi naman talaga mawawalan ng trabaho, talagang gusto maghanap ng kung ano-ano trabaho. Hindi, tsaka Pero wag na tama na muna yung, imagine, magpapatastas ka, magpapadagdag ka, para lang gamitin mo sa ganong paraan. sa trabaho, syempre may market. Hanggat may market, yun yung sinasabi ko sa'yo. Hindi ba uuubos ang market ng Precisely my prostitution? point. The oldest profession, take note of that. There. So, kumbaga, sino tayo para mag-judge? Kung mali ang Well, pagiging it's prostitute, hayaan na natin ang Panginoon. Hindi naman natin ginajudge sila. Or si San Pedro na hindi sila papasukin sa langit. Oo. Pero ako kasi naniniwala ako, mama, pag namatay tayong lahat, pag akit natin sa langit, bago ka makapasok, hindi naman tatanungin ni San Pedro kung ano naging trabaho mo nung patay ka. Kung bakla ka ba o tomboy ka nung buhay ka pa. Ang tatanungin sa'yo, kung naging mabait ka ba at mabuting tao. Nakasakit ka ba ng damdamin ng iba? Yun ang tatanungin. Ito naman sa gay straight relationships.
naniniwala ka bang pwedeng magtagal at maging totoo talaga ang pagmamahalan between a gay like you and me? And that straight, straight man. man. O datungan lamang ang labanan. Ay, hindi na, ngayon kasi nga, hindi mo na masasabi ngayon dahil nga may kategorya na yan. Sinasabi ko nga sa'yo, hindi porke ang lalaki ay pumatong sa isang bakla, pera lang ang habol niya. Oo. Baka naman talaga nakakita siya doon ng care, nakakita siya ng friendship, at eventually, nag-develop into love. Gone are the days, ang dami kong nakikita mga straight na lalaki. Ako naniniwala na mga girlfriend, ay mga karelasyon ngayon ay mga trans or gay. Ang dami-dami. Alam mo, naniniwala ko dyan kasi I know for a fact that marami mga dating ngayon naging lesbian ang relationship nila. Kasi nga, ang iba na jilted doon sa kanyang relationship with Sa lalaki. Ako din, marami yung kaibigan babae na ganun tomboy na ang jowa ngayon. They opted to ano. Kasi ang sabi nila, yun daw hinahanap nilang pagmamahal na nalalaman ng lesbiana kung paano ipadama doon sa babae. So yun ang reasons. Ito naman mga lalaki, okay, nandun na nga yung primero, nangangailangan sila. Andiyan ka, nakatulong ka. Pero pag nakatulong ka naman sa kanila, they are indebted to you. Andun naman, ang pagmamahal naman nila, hindi naman nila inaabuso ka. Pinakikita din naman nila yung caring nila, yung pagmamahal nila, at nandun pa rin yung kuwan na yun. Kasi ang pamantayan ko dyan, Mama, kung lalaki ako at nanligaw ako ng babae, bibilang ko din ng regalo, pagkakagastos ko rin, i-date ko rin yun. Ganun naman yun talaga. Pag nag-motel kami, ako naman magbabayad ng Saka hindi, tandaan mo ito. So ano pinagkaiba kung bakla ako at lalaki yung ginanong ko? Sandali lang. Alam mo ba, there are times na mas malaki pa ang binibigay ng babae sa lalaki kaysa binibigay ng bakla sa lalaki. May time na ngayon. Ganun. Kung lalayo ka, pag pumasok ka ng gay bar ngayon, mas maraming babae ang nasa gay bar kaysa bakla. Kaya ang mas gusto ng mga gay bar, ng mga lalaki, na mag-entertain ng mga tunay na babae kasi mas sila, they're willing to pay more than the gays are paying. Kaya nga, so hindi mo lang yung masasabi na porke bakla na yun yung bakla ang gagastos. Kasi mga babae gumagastos na rin. And again, ang pamantayan ko dyan is hindi porke gumagastos or pera lang hinabol, masama na ba tao yun? Di ba? Parang, hindi mo rin masasabi yung porke mas mayaman yung bakla, tapos magjowa sila nung straight, pera lang ba habol ng straight? Hindi natin masasabi, malay mo naman. Mapera nga yung bakla, pero pinagsisilbihan naman siya nung straight, pinapagluto. Ganun naman diba? talaga. May pagkakataon na. Ako yung mga ex-bar ko, pinapaghugas ko ng pinggan, pinapag-drive ko, pinapaglinis ko ng bahay, di natin ako na lang 500 yung allowance nila. Nagkameron ako ng partner for the longest time. Pinaglinis mo rin ba rito? Hindi lang. Siya nagtanim ng mga halaman. Bongga, di ba? At saka nung magkasakit ako, na hospital ako. Inalagaan ka? 24/7 ang kanyang ang kanyang presence. At saka, you enjoy his company because you go around the Philippines, you go around the world, and then the company na kailangan mo, he was there. So, kahit sabihin mo na hindi yung girl-boy romance ang nangyayari, but still, mararamdaman mo na rin yung kanyang care sa iyo. And that matters a lot. At saka sa panahon ngayon, talagang gagawin mo lahat para maging masaya. Ay, sinabi. So kahit pera lang habol sa akin, pero masaya naman ako, go! Talaga din. Diba? Again, paulit-ulit ko sasabihin, mamamatay na tayong lahat, maguguno na ang mundo. So dapat maging mabait ka na sa kapwa mo, maging masaya ka pa. Bakit? Ganun lang ba para maging mabait ka sa lalaki, bibigyan mo ng pera? Hindi, kung maligaya naman ako mong ginagawa yun, ang masama, kung bigay ka ng bigay pero hindi ka na masaya, at saka wala ka nang tinira sa sarili mo, yun ang masama. Pero sabi nga ni Mother Ricky, kunwari sa 1,000, 800 daw, i-allot mo sa lalaki, yung the rest, sa iyo na yon. Pwede ba yon? Pwede naman kung masaya yung bakla for doing that. Sa bagay. Pero ako kasi dapat mas mahal ng bakla ang sarili kesa iba. Ayan ako, sobrang hot and spicy. Kahit na sweet itong kausap ko dito sa aming chikahan na sabi ko lang na part 1 ito. Anong malay nyo, baka ito maging part 3. So, kaya mga tutoy, mga ini, mga marites, with class and finesse, marami bang mga exclusive discussion kami dito sa part 2 na susunod na kaagad nito. Tungkol sa usapang socio-political issues. Pero syempre,
may sweet and titillating chika pa rin tungkol sa kabadingan and everything about the universe. At syempre, lahat na yan ay may relevance o katuturan pa rin para sa ating lahat. But before anything else, marami nagtatanong kung bakit daw ang bata ko at my age. Alam niyo, malapit ako mag-line of 8. Malapit lang ha. Kaya I'd like to take this opportunity to thank MX3 for providing me the vitamins I need. At higit sa lahat, ang aking gwapong-gwapong doktor, si Dr. Homer Mendoza, ng montage. Dr. Ha, thank you so much. Next year ha, yung project natin. Love you. Kaya, abangan na yan. Ang susunod, agad-agad, at hot na hot pa rin. Siyempre, dito lang sa Renessa Good Philippines. Only dito sa channel ng PH Time. See you in a bit. In a bit lang. Hindi yung super.